At mula sa Laguna, magtungo naman tayo sa Pampanga kung saan nakatuto pa rin doon ang ating kasamang si Sherian Torres. She, anong latest dyan? Yes, Rafi, alam mo kagabi, pasado alas 7, nung muli magsimulang tumaas yung tubig sa may kahabaan ng Minalin, Pampanga. Yung nung hapon ay hanggang tuhod, Rafi, umakyat na hanggang hita. Kaya kami, pahirapan din kami na makalabas ng Minalin kagabi at kinailangan pa namin na dumaan doon sa dike ng Minalin na medyo hindi rin masasabi na ganun ka-safe, no? Dahil yung mga lubak doon, Rafi, masyado ng malalim, dala nga ng patuloy na pagbuhos ng ulan at yung laki ng mga lubak na dinaanan namin kagabi ay kasing laki ng mga sasakyan. Umaga, pagputok ng liwanag, no, sa kahabaan ng San Fernando City, balik din hanggang tuhod ang baha. Kaya yung mga pedicab driver na kagaya na nakausap natin kanina na si Vedencio Vidal, hirap na hirap daw siya sa pagpedal dahil nga ang lalim ng baha doon. Alas 6 ng umaga, 3 biyahe pa lang daw ang nagagawa niya dahil madalang din ang tao. Samantala, may mga natitirikan ng motor na nagpipilit o mga motorsiklo na nagpipilit naman na tawirin yung mahaba at malalim na baha sa kahabaan ng MacArthur Highway din nga sa San Fernando City. At Rafi, maliban doon, yung kalsada, iba't ibang kalsada sa may bayan ng o munisipalidad ng Santo Tomas, lubog din sa baha. Samantala, kanina ay kausap natin si Mayor Danilo Ginto ng Masantol, no, at binigyan niya tayo ng overview dito sa sitwasyon sa kanilang munisipalidad. Rafi, 26 out of 26 barangay ang lubog dito sa baha. Yung kung kahapon o kagabi, sinasabi niya sa akin na hanggang tuhod yung lalim dito ng baha. Ngayon, pumapalo mula hita hanggang bewang. Yung ibang mga residente na nakausap natin, partikular yung doon mismo sa barangay San Ignacio, sabi nila umaabot na raw hanggang leeg yung baha sa kanila, kaya sila nagsilikas na. 3 dam yung ngayon ay tinututukan ngayon dito ng pamahalaan ng Masantol, ano. Ito ay yung Ipo, Pantabangan at Angat. Dahil nga daw, oras na magpakawala ito ng tubig o buksan yung gate nila, yung 5 barangay doon sa tinatawag nila na left side o left bank nitong Masantol, maglalagpas tao daw yung baha. Ngayon kasi, Rafino, ay naghahanda rin sila, nagkakamada sila ng mga relief goods para dalhin doon sa mga areas doon sa tinatawag nila left bank, particularly doon sa barangay Halauli, Balibago, Bagang, Sagrada at Nigo. Ito yung mga lugar kung saan ay kailangan mong sumakay sa mataas na sasakyan bago lilipat ka sa barge, no, para makapagdala ka ng relief goods. Yung mga residente daw doon, Rafi, hindi na makatawid dahil na masyado na ring mataas ang baha doon. Samantala yung situation dito, pabugso-bugso yung ulan, pero oras na umulan, animo ay parang may bagyo dito, Rafi. Medyo may kalakasan din yung hangin paminsan-minsan. At yung mga tao dito, ang nagiging kapansin-pansin lang, sige lang sa paglakad. Wala tayong masyado nakikita na nakabota dahil ang katwiran nila, kahit daw baha dito sa kanila sa Masantol, wala naman daw ditong kaso ng leptospirosis. At yung baha daw na tinutuntun nila ngayon ay malinis naman yung tubig. Rafi? She, alam naman natin niya sa Pampanga, pagka bumaha, yung mga plains dyan, nagmumistulang isla tuloy. Yung mga komunidad, paano napapahatid ng mga lokal na opisyal yung mga relief goods dito sa mga malalayong barangay na ito na kailangan pang kuminsan magbangka? Rafi, totoo yan. Yung kung hindi military truck yung ginagamit ngayon, ano, nagbabarge na yung mga local official dito dahil nga masyadong mataas tsaka masyadong malakas yung current. Kahit doon sa nakita natin sa Minalin, doon sa dike doon, ang lakas ng agos ng tubig. Ngayon din daw sa Pampanga River ay gayon din ang sitwasyon. Kaya kung yung iba dati ay naggumagamit nitong nakaraang mga araw, yung iba gumagamit ng rubber boat, ngayon ang hinihingi na nila na hinihiram na nila na pagsasakyan ay yung mga malalaking barge na para rin ma-ensure yung safety ng mga maghahatid na relief goods at pangalawa para mas marami na rin yung naihahatid nila na mga pagkain doon sa mga apektadong residente ng baha. Rafi? At ngayon, She, na nasira yung isang bahagi ng SCTEX. Alam naman natin na pwedeng alternatibong ruta yung MacArthur Highway o yung Olongapo-Gapan Road. Kumusta yung pagkukumpuni doon sa mga nababanggit mo na napakalalaki mga potholes? Sa talab natin, merong 2 o 3 tulay na kinukumpuni dyan. Kumusta na ito, She?
Oo, sa ngayon, Rafi, medyo hindi pa masyadong matutukan, bagamat inuunti-unti yung pagkukumpuni doon sa mga nasira na particularly yung mga dike, meron ding tulay, no? Ang nagiging alternatibo dito, Rafi, dumadaan doon sa mga alternatibong ruta. Dahil nga hindi pa rin naharap, tapos ang problema pa dito, karamihan doon sa mga areas din na yun, bago mo mapuntahan ay talagang sasagasain mo yung mga malalim na baha. Kaya ang nagiging payo na lamang doon sa mga nagbabiyahe, yung mga kagaya natin, itinuturo na lamang yung mga ibang daan at yun nga lang, meron talagang malalalim pa rin baha kaming dinadaanan. Pero ito yung sinasabi ng mga local officials dito na mas ligtas na maituturing at mas mababaw pa rin kumpara doon sa mga usual route na dapat dinadaanan. Rafi? So nako, susunod na magiging problema dyan, supply naman ng mga pagkain. Maraming salamat sa iyo, Sherry Ann Torres.